Magandang umaga, magandang hapon sa lahat. Ang ating pag-usapan ngayon ay yung issue sa gitna ni Vico Soto at tawag na si Corina Sanchez at saka si Julius Babaw sa kabila naman banda. Nagsimula pa ito sa interview ni Corina Sanchez at saka ni Julius Babaw kay Sara Diskaya at saka kay Francisco Carly Diskaya, mag-asawa, na yumaman na naging bilyonaryo at yung pinakita pa ng marangyang bahay na hindi bababa sa kalahating bilyon ang presyo. At kanilang mga luxurious car na 40 apat na pong sasakyan na hindi bababa sa kalahating bilyon din ang kabuong halaga. So pinakita yun sa interview ni Julius Babaw. At yung mga marangyang buhay din nila ay pinakita rin sa interview rin ni Corina Sanchez. Kumbaga, kung makikita mo yung interview, walang ibang pakay na immediately makikita mo, kundi ipagmamayabang at ipagpakilala sa Pilipinas o sa mga Pilipino kung sino itong Sara Diskaya. Yung para tatakbong pagka-mayor ng Pasig. So, anak ng Pasig. Anak ng Pasig ba naman kayo? Yun ang nangyari. So ngayon, ang tanong ay nagpapalitan na ng medyo disente pero maanghang na salita na sabi ni Corina at siyempre nagsabi rin ang grupo ni Julius Babaw na magsasampa sila ng kasong cyber libel laban kay Vico Soto. Usisain natin sa punto de vista. Ang tanong, may kaso ba talagang libel? Sila ni Corina Sanchez laban sa kanila kay Vico Soto at si Julius Babaw laban kay Vico Soto? Yan ang unang tanong. Pangalawang tanong, kung may kasong libel, ay ano ang dahilan? Pero kung walang kasong libel, ano din ang dahilan? Iyon tatalakayin natin. Kasunod, pagtapos nun, tatalakayin din natin kung ano yung freedom of expression or freedom of the press or freedom of speech. Sa ilalim po yan ng Section 4, Article 3 ng ating Constitution na isa sa pangunahing karapatang pantao na kahit saan sa mundo. Yun po, kung sa English ay sinasabi, no law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, and of the press, nor the exercise to peaceably assemble and mag-arali and petition the government for grievance. Karapatan po ng tao ang mag-express kahit sinong tao. Si Corina Sanchez, karapatan niya rin mag-express. Si Julius Babaw, karapatan niya rin mag-express. Si Vico Soto, may karapatan din po mag-express. Ibig sabihin, pati yung pag-aakusa mo, ay karapatan mo rin yan. Yan po ang ating matutunan dito sa episode na ito. Although, sasabihin ko sa inyo na sa analysis ko po, ay sigurado po ako na hindi mananalo si Corina Sanchez at saka si Julius Babaw sa kasakaling ituloy nila yung kaso na cyber libel laban kay Vico Soto. So yun po ang ating ipapaliwanag sa inyo para naintindihan nyo ang batas ng libelo. Okay, next. Una, ipakita ko muna, i-reviewin muna natin yung kung ano ba talaga sinabi ni Vico Soto. Ito po. Pakita natin kung ano talagang eksaktong sinabi ni Vico Soto. Sa kanyang, may karapatan din kasi siya magpahayag eh. Medyo medyo lumabo yung ano ko ha. Dali Ayun, lumabas din kahit paano. So, ito po ang sinabi ni Vico Soto. Sabi niya, nakikita ba ninyo? Yan ang sinabi ni Vico Soto. Sabi niya, with these interviews, again, going viral, yun na yung interview ni Julius Babaw at saka ni Corina Sanchez kay
kay Sara Diskaya, let's look at it from a different angle. Titingnan natin sa ibang anggulo, mula sa ibang anggulo. So, bago tanggapin ng kilalang journalist na sina Corina Sanchez at Jules Babaw ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, uy, tika bakit ba't kaya handa ito magbigay ng 10 milyon para lang magpa-interview sa akin? So, I know for a fact, sabi ni Biko, that there are many good, honest people in the media who are disappointed, if not angered, at practices like this, which undermine the integrity of their profession. In this case, maybe they didn't do anything technically illegal, but at the very least, it should be considered shameful and violative of the spirit of their code of ethics. Pwede silang magtago sa gray areas. Hindi naman journalism ito. More of lifestyle lang. Kailangan kasi ng sponsor. Pero huwag na tayo maglukuhan. They rose to national prominence as broadcast journalists or news personalities. Puhunan nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong kalakaran, ito rin ang reputasyon at kredibilidad na pinahiram nila sa mga corrupt kapalit ng may symbol na pera. Let's remember that corruption is systemic. It permeates into every sector of society, not just government. But we can slowly but surely break the cycle if more and more of us consistently do our part, wherever we are and whatever our position may be, one step at a time. Not an exact figure, pero alam nyo na. So ito makita niyo si lakyan natin litrato. Interview ni Julius Babaw sa mag-asawa. Ayan. Interview naman ni Corina Sanchez, napakita ang mga sasakyan. Si Corina Sanchez at saka si Francisco Carly Diskaya. Yan po yung interview. So, the question is, sa ngayon, umaabot na yung post lang ito ni Biko, 218,000K na likes, tsaka umabot ng 55,000 na shares. Nag-comment na 14,300. Kung titingnan natin siguro sa punto de vista na kung ilang views na ba ito? Ilang views na ba ito? Hindi nakalagay kung ilang views, pero sigurado ko napakaraming views na nangyari dito. So ito pang isa, si Corina Sanchez sa si Diskaya, meron din, no? Sabi naman ni Jesus Falses, hala, paano ba yan, Corina? Hindi lang pala November 2024 yung interview mo. May isa ka pang interview noong January 2025 kay Diskaya na ang title ng video ay A Victim of Bullying, Not a Politician. No, a Politician. By 2025, dapat alam mo na, Corina, na the Diskayas were then already credibly accused of numerous kalokohans and not just by Mayor Biko Soto. From unpaid local taxes to operating and constructing without a building permit in Pasig, to the connection of the Diskayas and St. Timothy to Miro systems. Kaya nga sinabi mo noon ni Comelec Chair George Garcia, pinapipili niya si Diskaya at St. Timothy kung tatakbo ba siya at tatanggalin ang St. Timothy sa joint venture or hindi siya tatakbo para contractor pa rin sila. So ang punto dito ni Biko Soto, why keep humanizing and airing fluff pieces about the Diskayas? Why not discharge your job as a journalist to critically examine and ask why they're running despite being a government contractor? Editorial choices, what to feature or not, are rightfully within the authority of each journalist. But scrutinizing and calling out such editorial choices is also rightfully within the power of the public, which is represented by Mayor Biko Soto as an advocate of clean and their elections where the role of media and money is critiqued. As true journalists would not try to slap a cyber libel suit against Biko Soto,
who, despite being a politician, has so far proven to be clean and who is rightfully questioning a contractor turned wannabe politician. I have never heard of a journalist filing a libel or cyber libel suit. Comment below if meron. Because most, if not all, journalists are against the criminalization of libel and weaponization of the law. So isa sa sumagot dito yung aking kaibigan na si Inday Espina Barona. Ay, biglang naging private ang YouTube video as I was watching it just now. It's basically the longer interview. Snippets from it were used to ruin as magazine format. Video binangko nila to roll out closer to the February start of the campaign season. So, yan ang sinabi ni Inday Baruna na kanyang nilagay noong kailan 1 day ago. 1 day ago lang. So, si JBC sa kanya, dalhin niya lahat ng argumento niya sa show niya, sa face-to-face. So, sabi naman ni Ivy Lisa Mendoza, tsak, ayan, siya na mga resibo. Adrian HMD, well, I guess Corina has never been a simple girl. Her choice of men seem to have the same common denominator, Aquino and Rojas, aligning with power and money. Jerome Manik, let's see if this issue will be tackled sa News 5, TV5, 1 News, 1PH, 105.9, True FM, or Frontline Filipinas, kung saan sila parehong kapatid. Celebrity news, readers, journals. So sabi naman ni Jerome ko, BIR is after St. Timothy. Yun ha. So yan lang po ang ating masasabi dito. Ayan si Sara Diskaya. Ito naman, inspiring. Pakinggan natin yung short clip ng interview ni Corina Sanchez kay Sara Diskaya. Ito na i-picture ko na rin ito, pero gusto ko pa rin i-picture ulit. Wow, di ba? So, paano nangyari na sa ganitong karangyang estado ng buhay niya, buhay nilang mag-asawa, ay nanggaling pala sila kapwa ng kanyang asawa sa hirap. Ngayon, she's on top of the world. Ito ay istorya ng inspirasyon para sa ating lahat. Ang formula ng asenso at tagumpay, Sara Diskaya is in the house! Kita mo ha? Talagang grabe naman yung house mo. Ibang klase. Talagang ako'y napanganga. Nung napasok ako dito, meron palang ganitong espasyo sa Pasig. Ito naman, bahagi ng kanyang opisina, bahagi ng kanyang bahay. Dito naman tayo sa kanyang buhay. Hindi mo iisipin, born in London, Yes. England. Yes. Tama? Tama. Ipaliwanag mo kung bakit. Yung mom Kami hindi born in London, pero kami ay laging London. Londito, London. ko, dati siyang OFW sa UK, and then kinuha niya yung dad ko doon. Yan, nanay niya. Kaya kami doon Yan pinanganak. si Sara Ano, Ilan kayo Bata pa. magkakapatid? Nung time na yun, 2 kami. So, Okay. nung umuwi na kami sa Philippines, naging 3 na kami. Ayun. Tapos, ang trabaho ni nanay at ni tatay, hindi karangyaan, di ba? Hindi po. My mom was, nung dumating siya doon, chambermaid siya sa hotel. So, naglilinis siya ng mga rooms. And then yung dad ko, isang waiter sa hotel din. Yes. Ang galing. Doon din sa hotel na yon. Magkahiwalay sila ng hotel. Pero doon parehong parang hotel and restaurant ang kanilang Yes. pinag-aralan siguro at doon. Totoo ha? Mhm. Nakakatuwa, chambermaid sa hotel. Yung Yes. tatay mo naman waiter. Yes. Okay, wala po sila sa Buckingham Palace. Okay, nagkataon lang OFW sa London. Okay, Wow, di ba? Yan So paano ang, nangyari na sa ganitong Yan ang tanong ko sa aking mga nanonood sa akin ngayon at mga subscribers ko na manonood mamaya after this ay kung mga OFW po kayo, hindi naman ako sa nanliliit sa mga OFW. Ang tanong lang natin katotohanan, pwede bang maging bilyonaryo na ganito katindi? 4 na po ang luxury car para sa isang OFW na isinilang sa London. Hindi kagaya namin na loan dito, London. Ano na ba yan? Kaya ba ng OFW yan? At yung tatay niya ay waiter sa isang restaurant. So, ito naman na kinakialam din pala si Con. Tingnan natin ang pakialam ni Arnold Clavio. Siyempre, dipinsan yung mga kaibigan niya. Okay, so, sabi ni Arnold Clavio, ano ang alam mo sa profesyon namin, Mayor?
Ano ang gray areas na sinasabi, binabanggit mo? Gusto kong malaman. May trabaho ka, may trabaho rin. Kami, respeto, walang personal. Aba, nang asar to si Clavio ah. O, ito sabi naman sagot sa kanya ni Vico Soto, too bad Arnold na wala kang karapatan mag-practice ng ibang tao lalo na kung may baho ka na hindi basta-basta. Oy, Arnold Clavio, pinabuntis mo si Sara Balabagan, isang Sara din yon. O, si Sara Diskaya. O, si Sara Balabagan, pinabuntis mo. Tapos, paano mo pupunahin ang ibang tao kung mas malala ka pa sa taong sinisita mo? Unfair, irrelevant, out of topic. Yung mga issue mo, no credibility ang sinisita mo, knowledge and image. Papalala ko lang sa iyo, alam naman ng lahat. Kung si Julius, si Sara Diskaya ang interview mo, sino nga ulit interview mo? Si Sara Balabagan. In-interview mo lang na inanakan mo pa. Ano yung inanakan mo? Tapos, kung meron immoral or low-life creature, andun ka sa ilalim nun. Wala nang naimbentong salita ang pwede mag-define sa kahayupang ginawa mo, Arnold Clavio. Wala na ba igan sa bagay itsura mo na lang lalo nang inanakan mo siya? So ngayon, ano ang karapatan mo magsalita about Vico sa pag-protect ng industry mo nyo? Gusto mo protektahan ang industry nyo? Simulan mo ng protektahan ang iyong mga vulnerable na babaeng may trauma, tapos sasamantalahin yung kahinaan at aanakan. If your secret came out years ago, then for sure, today wala kang bilang. Baka nagtatanim ka na ng kamuti somewhere, because no one will accept someone like you after na ginawa mo kay Sara Balabagan. And come on, masyado ka naman agad affected. Mas affected ka pa kay Julius at Corina. Respeto, big word coming from someone like you na hindi marunong respeto ng kababaihan at ng mga biktima. So huwag kang mag-expect ng respeto again. Hindi ka ka-respeto. May pera ka lang. May pangalan. Pero sabi ko, mga lowest life of creature lang ang gumagawa nung ginagawa mo kay Sara Balabagan. So please, tumahimik ka na sa pagsita sa ibang tao. Kaya naubos buhok mo eh. Huwag naman pati ako na titira ni Vico Soto. Kalbo ako. Sindang kita ng wig if need mo pa. And wala lang. Nakakapikon ang ipokritong ito. Plus Vico is a good moral candidate. Itong sagot ng mga fans ni Vico Soto. Tinira siya. Okay. So ngayon, kung si Sara, kung si Corina at si Julius Babaw ay may Sara Diskaya, si Arnold Clavio ay may Sara Balabagan. O, yun. Parang iyan ang nangyari. So sabi naman si Inday naman, kaibigan ko, sabi niya ni Inday, what Vico got right and where he was wrong. It's opinion ito ni Inday. Kaibigan ito si Inday. Sabi niya, Pasig Mayor Soto yesterday took on news anchors, Julius Babaw and Corina. Sorry for the typo. Sanchez accusing both of receiving millions to run advertorials masquerading as news features interviews on their digital talk shows. The two came from ABCBN where standards of journalism are high. Julius anchors for TV5's Frontline and Corina for Agenda on the Billionaire News Channel. These accusations involve their new, more lifestyle-oriented shows, Rated Corina and Julius Babaw Unplugged. I admire Soto very much, but the former student leader should have known better than to bandy around Sams without substantiation. Plus, it was unnecessary because he was already spot on discussing the ethics and professional standards in their output. Created Corina had a magazine format. Julius is, as his trademark, carried a full interview. Corina had more overt PR tone, perhaps because of the format. Just so Corina has denied Vico's accusation, raising the question of cyber libel. Julius has also denied receiving 10 million pesos. I was more disappointed with Julius. A very long interview that screams exclusive, carries the weight of a journalist's experience and breadth of knowledge. I follow his show Unplugged, and he has been great in many instances, so this aberration really stands out. The current virality is probably due to the Senate probe into corruption and flood control programs.
The Discayas figured in President Ferdinand Marcos Jr.'s list of top contractors, and to call the record spotty is an understatement. We all know that entertainment sells. That's why both programs are geared to that. But standards should remain the same whatever the topic, especially on media platforms that reap income from brands built up in journalism. The interviews aired before Sarah filed her certificate of candidacy for passing mayoralty race, but it was already clear that she was getting ready to challenge Vico. All the viewer got was a rags to riches story of two naifs. The fleet of vehicles, the whole jam-packed with garrison worthy of ransom feng shui words. We get tours of bad taste and conspicuous consumption, rivaling the Emil Dipix without a single critical question from Julius or Corina. Julius even got a clear opening. The couple's confession that the first big break came from borrowing their father-in-law's license. Every reporter is told preparation is 90% of any interview. Would have been impossible for two former anchors of primetime TV broadcast news to miss the context of the Discayas offering them close access. The couple had been in the public eye for years as favored contractors in the Duterte administration. Their contracting firms had already been flagged for substandard work and worse. Julius' response that there were no controversies about them when he did the interview makes me sad. Sarah's then impending candidacy meant that St. Timothy's construction was also in the spotlight. It was part of the consortium that bagged the 18 billion contract to deliver the 2025 elections automated counting machines. Neither Julius nor Corina even touched obliquely on these issues. These are glaring scenes of omission. Team Corina's taking pride in their standards and her many awards through the years is precisely why critics question the lack of such in her coverage of the Discayas. To dazzle us with all that wealth and make it seem like the result of sheer good fortune and worse, cosmic rewards for being helpful Christians is beyond bad juju. To do this at a time that clearly aids a very open ambition to capture the reins of local power stamps on everything we learned as journalists. You do not need to be investigative journalism mode to heed the basic standards of the profession. And here, and her team's response shows a pattern of not disclosing advertorials for what they are. Pertinent leaks. Okay. Ang puntos lang naman to ni Inday kay Sara Biyaya ni Inday ay may kasalanan kayo, hindi nyo, kulang kayo sa transparency. Ano ba yung purpose ng interview ninyo? Okay, yan po ang puntos ni Inday Barona na aking kaibigan. Okay? So much so that we will now talk about press freedom, about freedom of the press and freedom of expression. So ito, ano ba yung press freedom? Ano ba yung freedom of the press? Ano ba yung freedom of expression? Mamaya natin pag-usapan ng libel at doon natin i-conclude kung may pag-asa ba ang libel case na iniisip ni Corina laban kay Vico. Okay. Nagsimula po ito ang freedom of expression sa bawat bansa. Nagsimula po yun sa struggle ng bawat bansa. Let us talk about the Philippines. Ang struggle ng Pilipinas nagsimula po sa 300-year colonization by Spain over the Philippines. Pag sinabi mong over the Philippines, ang talagang sakop lang nun ay mga people in Luzon. Actually, hindi nga kasama people in the Visayas. Hindi nga kasama people in Mindanao. At several times, Spain colonization powers tried to invade Mindanao. Hindi nila nakaya. Kaya let us thank our Moro brothers. Kasi sila po ang pinakamatinding paglalaban sa Espanya. Kaya nagsumubok lang ulit yan nung pumalit ng Amerikano. But this time, I just want to focus on the importance of press freedom, the importance of freedom of the press, the freedom of speech and the freedom of expression, and the freedom to hold rallies, and the freedom to petition the government to redress any grievance. Yung freedom na yan po ang nag-aalab, nagbibigay buhay sa mga bansa na kung saan ang lahat po ng bansa ay tinayo na magbibigay ng kalayaan sa bawat tao. Although may regulasyon,
na dapat sundin sa bansa ng mga sa pamamagitan ng batas, pero hindi pwedeng tapakan ng isang bansa, isang pamahalaan, ang kalayaan ng bawat isang tao. Yung kalayaan sa pag-iisip, that is the only perfect right, na walang makapagpakulong sa iyo kung ano man iniisip mo. Basta ang iniisip mo sa iyo lang, huwag mo ilabas. Yan, that is the only perfect right that cannot be regulated by any government in the world. So, pero pag lumabas na, pag nagsalita ka na sa iniisip mo, at gumalaw ka na, nagkakaroon na ngayon ng epekto ang iyong salita o ang iyong galaw. Ngayon, ipapahayag mo ang iyong iniisip, diyan po papasok ang tinatawag na freedom of expression. Yung freedom of expression kung paano papahayag ay ginagarantiyahan nating konstitusyon na sinasabi na walang batas na maaaring maipasa para ma-regulate ang kalayaan natin sa pagpapahayag ng damdamin. Supposedly, dapat ang problema, yung pahayag ng damdamin, ibig sabihin po, you are more of an opinion. Pagdamdamin. Ngayon, pag sinasabi mo na freedom of speech, kinocover yan sa lahat ng klaseng salita, maybe sa blogging, maybe sa on the field, on the ground, magkakampanya ka, whatever, kahit akit ka sa bus, sa salita ka, you would talk about mga tao ni Kibuloy, they would talk about the message, divine messages supposedly from the Bible. At kung whether ikaw ay tatayo sa Plaza Miranda at magsaitan pong tinatawag na freedom of speech. Tapos, yung freedom of speech na yan, kapag ginamit mo na sa blogging o sa radio, magiging freedom of the press na siya. Bakit freedom of the press? Kasi ang press po ay nagre-refer po yan sa publication. Originally, ang ibig sabihin ng freedom of the press ay yung mga panulat sa dyaryo, sa libro, sa lahat ng klaseng journals. So, the first recorded case sa libel case ay yung kasong sinampa na hindi pa USA yung Amerika. Doon ito sa probinsya ng New York nangyari. Sa kaso na sinampa ng kaso si John Peter Singer. Kinasuhan siya ni Governor William Cosby ng New York. Na si William Cosby ay tao ng Great Britain. Ang kaso niya laban kay John Peter Singer ay dahil po sa libro na pinablis ni John Peter Singer. Hindi niyo ba alam kung anong libro noon? Ang libro noon kung sumulat, wala pang printing press. So paano ginagawa ang libro? Ang ginagawa ngayon ng isang publisher, mag-hire siya ng 10 o 50 na tinatawag na calligrapher. Yan ang trabaho ni Andres Bonifacio noong araw. Calligrapher, isusulat yung ganda ng lettering yan sa bawat pahina. So, pag mag-produce siya ng 100 copies na libro, mag-hire siya ng 100 na calligrapher. Isusulat yan. Kung isang buwan ba matatapos yung pagsusulat, tatapos sila sa isang buwan. So, ganon. Sa pinasulat ni John Peter Singer, tinira niya sa kanyang linya doon si Governor William Cosby. Nagalit si William Cosby. So, nung nagalit si William Cosby, kinasuhan niya ng libel at inutusan ni William Cosby ang prosecutor niya na sampahan ng kaso si John Peter Singer, isang German na pumunta sa New York at doon na nakatira. Pagkatapos nun, nag-appoint pa rin si John Peter Singer bilang gobernador ng New York na kung sino ang judge na hahawak sa kaso ni John Peter Singer. Nagprotesta ngayon ang mga nagmamahal sa kalayaan ng pagpapahayag, kalayaan ng paglilimbag o freedom of the press, at kalayaan ng pagsasalita, kalayaan sa pagrarally, kalayaan sa pagsusulat ng iyong reklamo laban sa pamahalaan. So, nagreklamo sila at nagrally sila sa panahon na yun at napilitan ngayon si John Peter Singer kasi nananakot na ngayon ang mga freedom fighters, freedom speakers na pupunta sila sa Great Britain at isusumbong si Governor William Cosby na hindi niya nirerespeto ang tinatawag na jury system. Kasi sa ilalim po ng jury system, unang-una po ito in-establish sa Great Britain, yung jury system. Na kung saan ang mga taong pinili mula sa komunidad
ang siyang magdidesisyon kung guilty ba o hindi ang isang taong kinakasuhan. Sa kaso ni William Cosby, ayaw niyang uusigin at hatulan si John Peter Singer sa pamamagitan ng jury. So dahil sa pananakot ng mga freedom fighters noon, ay napilitan si William Cosby na sumunod at nagpumayag siya na mabuo ang jury. At nabuo yung jury na 12 tao at nagpatuloy na nagpresenta. Pinresenta ang ebidensya ng prosecutor na nag-publish sa libro. Inamin naman ni John Peter Singer, lahat yan inamin ko. So, ngayon, ay inamin ko na ginawa ko yan. Ginawa ko yan lahat. So, nung ginawa niya, ang tanong na lang, libelous ba yun o hindi? So, doon po nangyari sa decision. Pagkatapos sabi ng abogado ni John Peter Singer, freedom of the press is just like water. If you put a dam across the river, water will rise. And if the water will rise above the capacity of the object, preventing it to flow over, and that is an act of suppression of the freedom of the flow of water. And if it rises high enough, it will topple down the dam, and it will now kill every man in its riotous path. So, that is press freedom. So, ganoon. So, nag-speech siya, napakinggan ngayon yun ng mga jury. At ang jury na binuo yun sa New York ay bumoto inabsuelto, unanimous vote, inabsuelto si John Peter Singer. Ang depensa ni Singer, doon na una ang doktrina, truth is defense in libel. So, nakita ni Whiskey yung water associated with press freedom, I'm talking about flood control. So, yan po ang history ng libel. So, pag ito yung karapatan natin sa pagsasalita ay sa mga decision ng Supreme Court ng United States of America at Philippine Supreme Court. Mas nauna pang Philippine Supreme Court sa panunulat ni Justice George A. Malcolm na nagsasabi that the interest of the society and the maintenance of good government demand full discussion of public affairs. Sabi niya, public officers shall not be onion skin if criticized because of their official conduct. Yun, doon nanggagaling lahat yun. So, si George Malcolm, justice sa Supreme Court ng Philippines. Pero sa panahon na American Governor General ang humahawak sa Pilipinas. Pero yung ating Chief Justice noon ay si Cayetano Arellano. So, yan po ang sistema. So, ngayon, after that decision of George A. Malcolm in GR number L12592, it was promulgated on March 18, 1918, ay lumabas naman ang United States Supreme Court sa New York Times versus Sullivan. Ito naman ang kaso na kung saan ay kinasuhan ng libel ang pagpa-advertise nila ni Dr. Martin Luther King na mga black demonstration. Nag-publish sila sa New York Times at criticize nila yung Alabama Police Commissioner na si Sullivan sa pag-aapi sa kanila, pagbubumba. So, in-advertise yun sa New York Times. Kinasuhan ngayon ni Police Commissioner Sullivan itong New York Times at saka sila ni Dr. Martin Luther King. At nanalo sila sa Supreme Court. Kahit na sentensyado sila sa Alabama Court, pero nang umakyat sila sa Supreme Court na SCOTUS o Supreme Court of the United States, sabi ng Supreme Court, if we talk about defamatory articles thrown against a public officer, then the malice that we need to prove should be malice that is founded on whether or not the defamatory imputation consists of or is founded on facts that are false. And if facts are false, then it must be also proved that the writer or the publisher must
be proved to have known that it was false or the defamatory imputation was false. Then after proving that despite knowledge that it was false, then he proceeded or the publisher proceeded with the publication. So ibig sabihin, kahit mali-mali pa, hindi totoo yung facts. Kapag pinablis mo, naniniwala ka, may basihan ka sa paniniwala, ay hindi ka pwede magkaroon ng malis. Ang tawag nila dyan ay actual malice. As the jurisprudence or cases moved on, it evolved into a jury doctrine that already now includes the public figure. So hindi lang politiko, hindi lang public official, kahit mga public figures kagaya ni Vico Soto, kagaya ni Corina, public figures sila, si Julius Babaw, anything that you would say against them must be measured in whether or not there was actual malice. Ano yung actual malice? So, ulitin ko lang, actual malice ay merong actual malice kung ikaw na nagkikriticize sa isang tao, nagbagit ka ng opinion man na nakabase sa pangyayari, na ang pangyayari ay hindi totoo. At alam mo na sa panahon na ikaw ay nagbibigay ng opinion at pinalimbag mo o di kaya pinablis mo, ay alam mo nang hindi totoo and yet you proceeded with the publication, yan may actual malice ka. So, yan po, ang elemento po kasi ng libel, history-wise, ay nag-umpisa sa dapat mayroong defamatory na sinabi, imputation. Number 2, dapat in-identify mo kung sino ang pinatutunguhan ng defamatory or paninirang salita. Number 3, kailangan iyon ay nakapublish. So, ang publication, pwede sa dyaryo, sa ngayon, pwede sa libro, pwede sa journal, pwede rin isulat, sulatan mo siya, at pwede bang sulatan ng lahat ng tao, or pwede naman sa ngayon, dahil internet sa ngayon, pwede namang ilagay mo sa group chat, at ang lahat ng group chat ay nakabasa. Nag-ibig sabihin, pag may publication, basta may tao na walang kinalaman sa issue na nakabasa, may publication na. Halimbawa, kalaban ni Vico si Corina sa kanyang sinabi, kung sumulat lamang sa kay Corina na sila na nakakaalam dalawa, walang publication. So, walang libel. Pero kung nagsalita si Vico at marami ng ibang tao, at least may isang tao nakakaalam na sinabi niya, nagkakaroon na ngayon ng obligation na may publication. So, that time, pwede na natin i-consider kung may libel o wala. So, pang-apat na elemento ng libel ay may malisya. May malisya ba? Kung sa mga public figures at saka mga public officers, ang malisya na sinusukat ay actual malice. Ulitin ko lang, ano bang ibig sabihin ng actual malice? Alam mo na hindi totoo ang mga facts na ginagamit mo and yet pinatuloy mo na pinapublish. Yan. Pero kung hindi mo alam na hindi pala totoo, acquitted ka. So ngayon, dadako na tayo ngayon sa sinabi ni Vico Soto. Pero bago tayo dadako sa sinabi ni Vico Soto, si Vico Soto po ay may karapatan din siyang magpapahayag. May karapatan din siya mag-publish sa pamamagitan ng post sa Facebook. Kasi included na ngayon ang panunulat sa mga Facebook, sa mga social media, kasama na siya ngayon sa bagong libel na isinama yan sa cyber libel law, which is Section 4, Paragraph C, Subparagraph 4 ng Republic Act 10975. So, na nagsasabi na makukulong ang sinuman na magpapalabas ng libel. So, libel kailangan mapasok sa 4 na elemento. Pero, dagdag pa ng cyber libel law at kung makagawa ka ng libel sa pamamagitan ng paggamit ng internet, tataas ng isang antas ang kulong. So, ang dating kulong ay sa prison correctional medium. So, mula sa 2 years hanggang 4 years. So, ngayon, pag umangat na, magiging 1 degree higher, which is the next is prison mayor minimum. So, prison mayor minimum, abot hanggang 8 taon na kulong. Yan ang sinabi ng cyber libel. Okay. So, ngayon, kung ganon, anong tanong ngayon? Kung maghahatulan ba, magkakaroon ba ng libel si Vico Soto laban kung kakasuhan sa si Corina Sanchez? Ang sagot ko, hindi sila mananalo laban kay Vico. Bakit po? Basahin natin ulit kung ano sinabi ni Vico. Basahin natin ulit. Depende kasi yan sa sinabi ni Vico. Ano bang sinabi ni Vico? Ito. Usapan natin ulit.
O, i-post i-at the stage ko. So, palakihin ko para mabasa ninyo. Ayan. Nabasa na ba ninyo yan? Ayan, siguro mabasa na ninyo. Sinabi ni Biko, palit ng konti. With these interviews again going viral, let's look at it from a different angle. Yan ang sinabi ni Biko Soto. At pinablish ito noong August 21, alas 5:54 ng hapon. Sabi niya, bago tanggapin ng mga kilalang journalist na tinutukoy si Corina at saka si Julius, ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, uy, tika, ba't kaya handa ito magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin? Ano? Ang tanong ko, may sinabi ba si Biko na binayaran sila ng 10 million? Sa ganong statement? Pardon me in saying, walang sinabi si Biko na binayaran sila ni Sara Diskaya ng 10 million para na about isa para mag-interview. Ang sinabi lang ni Biko, tika, ba't kaya handa ito magbigay? Handa ba ito magbigay ng 10 million para lang sa interview? Yan ang punto. Nagtatanong na kung handa ba magbigay. Wala siyang sinabi na nagbigay. So, maaring sabihin naman ng abogado ni Corina at saka ni Jules Babo, yun din, nag-play of words ka lang eh. Pero ang play of words na hindi direkta ay mas masakit pa titingnan kaysa yung direkta mo sinabi na binayaran kami ng 10 million. Sagot yan. Ang sagot ko lang dyan, simple lang. For you to be convicted of a crime of libel, tanda mo yun sa Rosalie, you must be convicted with the strength of evidence or proof beyond reasonable doubt. So pag-usapan natin, beyond reasonable doubt ba? Para sabihin natin na ang sinabi ni Biko na kaya ba yan magbigay ng 10 million, na equivalent din ba yan sa sasabihin na binayaran kayo ng 10 million bawat isa? Duda. So the fact na may doubt, hindi naman nanalo. That's so simple. Simple as it is. Hindi ko natitingnan kung may elemento ng, apat lang yan, elemento ng libel. DIMP, D-I-M-P. Defamatory imputation. I, identification of the person to whom the defamatory imputation is ascribed to. Tapos M, malice. Tapos P, publication. So with that, I submit. Wala pong panalo si Corina si Corina Sanchez at saka si Corina Sanchez Rojas at saka si Julius Babaw. Ganon po kasimple lang yan pag-analyze dyan. So better pag-usapan na lang ito, mangyari ito, magiging mainit na usapin lamang ito sa social media. But then until now, walang sinabi si Biko Soto na tumanggap sila ng 10 million. Pero kung ako tanungin mo, ay sigurado po ako na may binigay na pera yan. Hindi ko lang alam kung magkano. O, kasuhan niyo ako ng libel. Sigurado po ako, Corina, na binigyan kayo ng pera. Sigurado na ako, Julius Babaw, na binigyan kayo ng pera. Bakit kayo magsayang-sayang ng panahon dyan? Yan ang katibayan ko. Bakit kayo magsayang-sayang ng panahon na pupunta dyan? Magdala pa kayo ng crew nyo, cameraman? Dala pa kayo ng director nyo? Dala pa kayo ng executive producer nyo? Lahat? So, sino magbabayad yan? Diba? Ganun na kasimple. Eh kung ako naman, tatanungin ako ni Sara Diskaya, oy, Toto Kausing, tirador, pwede mo ba akong interviewin? Aba, sa totoo lang, ang laki, magtatanong ako, bakit kita interviewin? Sasabihin, tatakbo ka pala ng mayor, pasensya po mayor, ganito hamak lang ako, but then, I only need one house in order to have a place to sleep in. So, I do not need two houses. Suppose tatanungin, I only need one car in order to ride in to go from one point to another. I only need a good and cheap watch. I do not need that watch such as Patek Philippe na sinusuot ni Joel Villanueva. Ganun lang sagutin ko sa kanya. Tapos, if you do not like my terms, then this is it what we will do. I will interview you in the manner na ang pagtatanong ko ay parang cross-examine. Kasi that's the only way that is more presentable to the public. Di ba?
Yun, may message dito sa akin ngayon si Attorney Alan Mendez de Belen. Basahin natin. May biro lang siya message pala. So anyway, ang conclusion ko dito ay hindi mananalo si Corina Sanchez. So better do it better. So mag-shout out muna ako kay balik tayo sa taas, no? Si Elijah Socorro, okay? Si Pastor Rodi Rabi, si Argo, si Eduardo Pulido. Good afternoon, Sir Toto. Keep safe always. Watching from Cavite. Manalo Violeta. Rags to riches. Ang sabi naman, Rabs to riches. They robbed the DPWH. Roberto Filemon Indiape. Mamantikaan din niya sino ba si Cabio? Sa Argo, sausaw si Bontisero Clavio. Unang sausaw pa si Ernon Clavio. Sabi tuloy ng mga fans ni Vico Soto sa kanya, si Corina Sanchez sa si Julius ay may Sara Diskaya. Ikaw naman, Arnold Clavio ay may Sara Balabagan. Nako. Argo, Clavio, manyak. Yuchi, impossible nangyari, Sir Toto. Maraming tumanda na dito sa London, hirap pa rin. Yun, imposible man na mga magyayaman. Sabi ng mga taga-London, si Yuchi, London din siya, OFW. Pero hindi nagiging kasing yaman na magkaroon ng 4 na luxury car kasama na ang 2 Rolls Royce. Kasama, ang laki na, mas malaki pa sa SM parking place ang kanyang parkingan eh. May 2 siyang Rolls Royce. Ang Rolls Royce, binili niya, alam mo bakit? Dahil natutuwa siya sa payong na nakakabit sa Rolls Royce. Tsaka Louis Vuitton talagang Louis Vuitton ang nilagay na ng leather. Original na Louis Vuitton yun. Tapos Bentley, bumili din siya dahil lamang sa may champagne glass ang Bentley. Grabe. Rogelio Pacoba, good PM po. Attorney Toto. Vic Ortega, Asenso, Tagumpay, madali lang pagpasok sa project ng gobyerno at kasabat mo sa corruption. R. Labaguis Jr. Yari si Arnold sumausaw sa issue. Roberto Filemon Indiape, matakaw din niyang bayadan media si Chabio, Arnold Chabio. Squeezy, si Igan may buhok, si Toto wala. Wala kasi ako pambili ng buhok eh. Buti si Igan marami siyang pambili ng buhok. Silver Bullet, have a blessed Sunday to all. Maayong unto Dr. Toto. Hadasa Tapiro, Vlog Slinger, and Political Healer. Shalom. Tapos, Bangis 2.0 na pro-China. Naku po. Bahala na kung pro-China tawag mo sa akin o hindi. Wala akong, isusot ko nga ito yung sa Vietnam. Pumunta ko sa Vietnam noong July. Yan. Mas maganda pa kalsada ng Vietnam. Lahat ng highway doon, walang asfalto. Bakit? Wala silang tinatago na sa mga simentong ginagawa nila. Puro maayos po yung kanilang kalsada. Hindi na kailangan aspaltuhin para itago yung mga nagtawag pa sa Bisaya, mga liki-liki. Ano ba, mga cracks kung sa English pa. Cassandra Day, si Dr. Toto, may nakinabang din kaya sa media sa katas ng flood control. Ang dami po, ang dami. Squeezy, sakutin mo yung pamangking ko. Squeezy, ano evidence mo sa nakaw ang luxury? Simple lang yan. Yung mga flood control projects na mga ghost projects, iyan ang ebidensya na nakaw yun. Diba? Ganun lang ho, kasimple. Hindi na kailangan niya sa mga abogado kagaya ko dati na magpatunay. Madali lang yung patunayan po. Huwag kayong mag-alala. Hadasa Tapiro, Vlog Slinger. So, Hadasa Tapiro, awards from the world, eternal rewards from God. Hermes Pulyoso. Oy, Hermes, kamusta ka na? Imelda Panaligan. Minsan lang nagsalita si Mayor Vico, pero tagus sa laman. Tama po kayo, wendang silang dalawa. Cassandra Daisy, napikon si Corina. Bakit? Hadasa Political Healer. Truest. Sabi niya, so sino pa? Si Kadama sa Jordan Reacts. Okay. White Ouroboros, Manuscript, Cassandra Daisy, promoter ka ng mga scammers. Tapos, Squeezy. So, scammer ito si Diskaya. So, promoter sila ng scammers. Si Charlie Whiskey, jury pala UK. Sa UK pa nagsimula ang jury.
Sa susunod, ibablog ko na kung paano nagsimula sa UK. Charlie Whiskey, that's flood control. Kawatano. Who said flood control means solving the flood problem? I think flood control means the can make it flood if they want to. So, Reb, squeezy, wala violation sila, pero yung pagpapabayad, totoo yan, noon pa, tumatanggap ng pera, mga media. Huwag naman lahat ng media, kasi ako dati media ako eh. Oligario Acebo Jr., may completion certification, ibig sabihin, approve ang nagawa. Ang mali, ito ng DPWH, ang implementing agency. So, squeezy, hindi bawal magsinungaling kung hindi under oath. You got it right. Mayflower, Galicia. Totoo lang, sinabi ni Mayor Vico. Roberto Filimon Indiapi, masyadong OA si Kurikong at Julius Mababaw. Florenti Ingal, yes Vico, go, go, go. Clarica, Chulet, our truth is always come out, just faith in God. Oligario Acebo Jr., sumusunod lang naman sila sa implementing agency at pagtapos ng proyekto, may certificate of completion. Certificate na wala naman pala, ghost project naman pala. Makukulong yung nag-certify. Naku, patay tayo nan. Kung gusto ng gobyerno ng matinong mamumuno, Sir Toto, at your service. Kung ako ilagay ng DPWH secretary dyan, sigurado kong titino lahat yan. Hindi ako natatakot sa mga congressmen. Vico Soto is now the national treasure of the Philippines that you should all protect at all costs. This is just showing his brilliant ability to make calculated risks without malice. So, Argo, Katoto, kakanta na ba tayo ng Sunday morning? Up with the luck. Lang ano ko muna, dali lang ilabas ko muna yung lyrics ng ng Beautiful Sunday. Yan ang pang-ending natin. Yan. At least dinownload ko na. Kay Daniel Bon pala. Si Daniel Bon pala. Ito na original song ng uy. Okay, are. Andiyan na. Mamaya. Okay, balik ako sa... Okay, so ngayon, si Cassandra Daisy, Rolls-Royce ang company na gumagawa ng eroplano, ganyan kamahal. Argo Katoto, kakanta na tayo. Okay, kakanta tayo. Tid Danton, sayang. Tamaran na ko mamati sa imo kay DDS ka na. Okay lang kung hindi ka na mamati kasi ang gusto mo pamatian ng mga tinikal. Kung gusto mo tinikal, dito kasi ibang magmamati. Kung gusto mo kasi nungalingan, doon ko kayo makinig. Kasi ako totoo lang po, kailangan natin ipaglaban ang batas. Basta kung kahit sino ang kakampi ng batas, ipaglaban natin. Iyak man ang langit, dapat batas manatili. Pasensya ka na, Ted. Kung hindi mo nagustuhan, maraming salamat po at dati nanood ka rin. Jesse Owen Villamor, company, hindi company, company, hindi company. Helen Baguio, hindi nahiya, pinagyabang pa sa buong mundo ang mga kotse, daming gutom sa mundo. Yung tawag dyan, violation yan ng Article 225 ng Civil Code of the Philippines. The tremendous display of wealth in the period of acute public want. Tapos si Pacman ang may karapatan. Si Pacman lang ang may karapatan magpili patik, hindi si Joel. Si Glory Babaran, due diligence sana pinairal ni Kuring at Julius Bag. Wala, mas matindi yung higop ng alok Kung magkano man yon, basta sigurado ako may binikay. At hindi bababa yan sa 1 milyon. Mr. Jules Babaw, saka si Corina Sanchez. Baka ipasiminto mo ang mga palaisdaan. Argo, salamat po sa super sticker. So, Osias, yung mga kotse talaga ang tunay na giveaway sa kasalanan nila sa kaba ng bayan. Purple Dip, Corina need to let the Diskaya testify. Can she convince? Hindi niya kayang convince yan. So, si Regine Ford na sa batas lang bumabase sa Attorney Causing. Gregorio Babara,
gusto pa pumasok sa politika. Sobra na talaga. O hanggang dyan lang tayo at magandang hapon po sa inyong lahat at kakanta muna tayo ng Beautiful Sunday. Sunday morning, up with the light. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. I've got someone waiting for me. And when I see her, I know what she'll say. Hey, 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 it's a beautiful day. Ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. Ha, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say that you love me. Whoa, my, it's a beautiful day. Yan. Huwag na natin ubusin ang lahat ng lyrics. Hanggang dyan na lang. Okay? Thank you, Docs and all. Salamat sa lahat. Happy Sunday. Simba po tayo lahat kung kayo Kristiyano. Okay? Si Haji Faye Pahado. Shout out naman po, sir. Toto, watching from Sorsogon. Maray na hapon sa mga Bicolano. Sa Albay, Camarines, Sorsogon at Masbate. Maraming salamat.